We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Labis 650 na mga kandidato sa Bicol Region nag-atras kan sa indang kandidatura pirang aldaw antes an eleksyon. Comelec nilinaw na mayo ining magiging epekto sa pirilian asin sa mismong barangay. Uyan report ni Rosie Nieva. Duwang aldaw antes ng barangay and SK elections, nagpakol na sa 656 ang numero kan mga kandidato sa rehiyon na nag-withdraw kan sa indang kandidatura. Sa datos kan Comelec Bicol, pinakadakol digdi ang mga kandidato para sa Sangguniang Kabataan na nasa 379 mantang 277 naman sa barangay. Nanginyanat digdi ang probinsya ng Camarines Sur na igwang 154, sunod ang Albay na may 149, nasa 111 sa Masbate, 98 sa Sorsogon, 73 sa Catanduanes, asin 71 sa Camarines Norte. Sigun sa Comelec, ngunya na taon ang may pinakadakol na nag-withdraw ng kandidatura kung may kukumpara kan mga nakaaging eleksyon sa Bicol. Madami kasing dahilan kung bakit sila nag-withdraw. And ang nakikita natin, ang unang-una is, for personal reason is, siguro na pag-isip nila na hindi naman worth na tumakbo sila. Pangalawa po is may sakit sila o yung capacity nila to wage a campaign. And we also heard na medyo na-influence sila to withdraw. Mientras tanto, nilinaw man kan Comelec na mayo maninin magiging epekto sa eleksyon asin sa mismong barangay. Implication nito sa kanila, wala naman. Ang mangyayari nito so dahil wala nang kalaban yung katunggali nila, yun ang mananalo. Kahit isang boto lang, is mananalo na yun. Piglala o man na madudugangan pa ang nasambitan ng numero, urog na ta pwede pa man girarin na magpasa ng Statement of Withdrawal of Candidacy ang si isay man na kandidato na maiisipang dain na magpadagos kan sa indang kandidatura hasta sa aldaw kan eleksyon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Comelec Camarines Sur tinawang direktiba ang mga otoridad na i-flag down ang mga red plate o government vehicle na may hiling sa aldaw kan eleksyon sa Lunes. Mantang pagdaranin kwartang 500,000 pesos, pinapangalad kan Comelec duwang aldaw antes an eleksyon. Uyan report ni Chris Novello. Pirang aldaw antes ang barangay Sangguniang Kabataan elections. Pigsugo na kan Comelec Camarines Sur sa mga otoridad na bagato na inspeksyonon ang mga bihikilong pagsasadiri kan gobyerno na mabiyahe sa Lunes o mismong aldaw kan pirilian. Deklarado kay subuot na non-working holiday sa aldaw kan eleksyon asin may anuman na government transaction na pwedeng paggamitan kan mga government vehicle. Pero sa perennial complaints iyo ang paggamit ng mga bihikulo kan sa gobyerno, nakaibanan sa paghakot nin mga botante, paghakot nin mga goods na allegedly for purposes of vote buying. In kasa igwang masitan na red plate vehicles, aaramon kan mga otoridad kung ano ang katuyan kan mga inisa na sampitan ng aldaw. Obheto kay ini na maprebentarang na magamit ang mga pagsasadiri kan gobyerno sa pag-impluwensya kan mga botante. May mga i-deploy po na mga government vehicle pero ini po sa pag-assist sa Comelec and pag-assist po duman sa mga polling place. Arog po kang paghatod katong mga ballot boxes. Ipapautob man kan Comelec ang money ban. Duwang aldaw antes ang pirilian sa Lunes. Ipapangalad man ng pagbibitbit ng kwarta na lampas 500,000 pesos. I-prove na nila yon. Magdadala sila ng Certificate of Employment or Company ID na nagpapakita na sila ay may legitimate reason kung bakit may dala-dala sila ng ganun na amount ng pera during that period. Parte an money ban na ini kan kampanya kan komisyon sa kontrabigay kung saan maot ka ini na sa barangay level pa sana mapuho na ang vote buying asin man vote selling.
Mientras tanto, liwat man ipapautob ang liquor ban sa October 29 asin 30, mantang bawal naman ang mga panya sa nasambitan ng mga aldaw. Kay Baran si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Marahay na supply nin kuryente durante kan eleksyon pigsyerto kan mga electric cooperatives sa Bicol Region. Grupo kan linemen na maantabay sa posibleng aberya sa linya kan kuryente nakatalaan na i-deploy sa aldaw kan Pirilian. Uyan report ni Jessica Kalinog. Saro sa mga piguhurot kan Commission on Elections Bicol para sa maabot na pirilian sa Oktubre 30, iuan maray asin dagos-dagos na supply nin kuryente sa mga polling center. Antes pa man ang karampanyahan, pigpapakoordinar naman ang Provincial Election Supervisor sa mga electric cooperative na nakakasakop sa saindang mga lugar. Ang COMELEC Albay nakakuaman subuot nin assurance sa ALECO na day magkakaigwan in scheduled power interruption sa mismong aldaw kan eleksyon, pati naan mga aldaw antes asin makalihis ini. Prior to the election, meron na po silang i-assign ng mga lineman sa mga strategic areas para pagkailangan daw on-call away. May mga i-dispatch man na mga personahe ang Kasureko 2 na maantabay asin masyertong mayo nin magiging aberya sa linya kan kuryente durante kan eleksyon sa 258 barangays na sa indang nasasakupan. Halimbawa, sa wrong team, igwa po kita ning may sakop siya ning almost siguro de mababa sa 8 voting centers. Mas magayon pong araw kaning strategy dahil kung magka-problema man, madali po si responde. Yaon na sinda mismo duman sa lugar. Naka-standby naman ang augmentation linemen kan Kasureko 4 para sa aldaw kan Pirilian. 100% naman subuot sindang preparado asin mayo nin scheduled power outage sa aldaw na ini. Para po talagang masigurar ta. Kami man nakiulay man duman sa tuyang mga barangay official, kita na lang, magtarauhan na lang ng initiative na kung sakali man mag-provide na lang po man sinda ng inaapod na standby generator. Magin ang first katanduan is electric cooperative. Pigsyerto na mayong mangyayaring power interruption sa aldaw kan Pirilian. Preparado naman ang 1.8 megawatts na reserved power kan 2 units na genset na pwedeng maging operational. Mantang igwaman in contingency plan and kasong magkaigwanin da ipiglalauman na brownout. Rest assured po na wala po tayong brownout this coming election, BSK election po. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, eleksyon na sa Lunes pero aram na banindo kung saan na polling precinct kamo maboto. Kung day pa pwedeng aprobitsaran ang online precinct finder kan COMELEC. Kung paano, aramunta sa report ni Chris Novello. First time na maboto ngunya na maabot na barangay asin Sangguniang Kabataan Elections. Ang 18 anyos na si Romeo kan Magaraw Camarines Sur. Alagad pirang aldaw antes ang Pirilian. Day pasubot niya aram kung saan na polling precinct siya maboto sa barangay Santa Rosa. Hindi ko po aram. First time po akong maboto. Tapos, mapa pong experience. Alagad sa ngunyan, may ng problema. Ulit may solusyon na dyan ang COMELEC. Pwede na kayang ma-access kan mga botante and precinct finder online. Kung nagdududa ka kung rehistrado ka pang botante o daina, that's where you can find your names. Tulos man na pinurbara ni Romeo na hanaponan sa iyong voters record sa precinct finder kan COMELEC. Alagad mayo ni nagluwas. Uli ka ini, tinabangan na sa Naka News team na hanapon na sinipa-verify sa COMELEC Magaraw ang voters record ni Romeo asin ngunyan, aram na ka ini kung saan napresento siya mapasiring sa aldaw kan Pirilian. Sigon sa COMELEC, in kaso nagkakaproblema online, pwede man na magpasiring sa indang opisina nga rin maberipikaran voter status kan sarong botante asin maaraman kung saan ining presento maboto. Ining kami narman kan komisyon ng publiko na bumoto sa maabot na Pirilian nga ning malike na ma-deactivate ang sa indang voter status. Kay Banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Para sa papaabuto na eleksyon mga kapuso, aramo na nindo ang sa indong precinct number asin voting center. Darahon ang listahan kan sa indong mga napupusuan na mga kandidato asin ballpen. Gamiton man po ang itataong ballot secrecy folder asin syartuhon na maisusurat nin malinaw ang pangaran kan mga kandidato. Matapos magboto tiklupon ang balota asin itao sa electoral board. Presyo kan kandila, burak, maging kan bottled water, urog na pigbabantayan ngunyan kan DTI, katakod kan papaabot na undas. Uya ang report ni Chris Novello.
Ninhuli kan piglalaom ang pagruso kan mga pasahero sa Bicol Central Station sa syudad ni Nagangunya na maabot na undas. Saro ini sa mga ininspeksyon kan composite team na pinapanginutan kan DTI, Consumer Group, Naga City Price Coordinating Council sa Nibapa sa ginibong simultaneous inspection na monitoring ngunya na aldaw. Kabali sa paghihiling kan mga otoridad kung nagsusunod sa tamang presyo ang mga nagtitinda ng bottled water. Nag-uutob man ang mga partiyana sa terminal sa SRP as in justifiable man subuot ang kantidad kan ipinapatong kan mga ini. Sa terminal kaya may mga ano po kami, may mga kung anong presyo doon sa sinabi kang ano dahil parantay nga ni kung isip po. Sunod na ininspeksyon ng mga tindahan ng kandila asin burak sa syudad kung saan may man ninaging problema sa presyo asin supply kaini ang nasambitan ng aktibidad kan ahensya ang sabay-sabay na ginibo sa bilog na Pilipinas. So we make it a point na part kang commitment mo sa Department of Trade and Industry ang ensuring na ikaw kitang stable supply and prices kaning basic and prime commodities. Inabisuan man kanahensya ang publiko na kung may kahaputan sa mga SRP kan manaylain na produkto, pwede na ining mahiling sa mobile app kan DTI. Kay baran si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Simultaneous offline baklas, ginibukan COMELEC ngunya na aldaw. Mantang paliwanag kan COMELEC kung taano day binaklas ang mga campaign poster na nasa pribadong propiedad, aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, nagkondusir ngunyan aldaw ng simultaneous na offline baklas ang Commission on Elections o COMELEC yan antes kan pagtatapos na sa aga kan campaign period para sa mangyayaring barangay asin sangguniang kabataan election sa Lunes. Saro-sarong binaraklas kan Commission on Elections o COMELEC ang mga oversized asin mais sa common posting area na mga campaign poster kan mga kandidato sa barangay asin sangguniang kabataan elections. Kay banan kan COMELEC sa aktibidad, ang DPWH, DENR, Solid Waste Management Office, City Engineers Office, bantang presente man ng PNP sa pagsyerto kan Pazi Orden. Ang kalabaan na ini kan tinampo sa sarong barangay sa Naga City. Ginibo ng banderitas kan mga kandidato ang sa inda mga campaign poster. Nilikayan man kan COMELEC na baklason ng pirang campaign poster na oversized na nasa pribadong lugar. Dahil kaya pwedeng tanggalan na sinrauton kan komisyon ang mga ini susog sa Korte Suprema. Hindi na din mapapasok yung mga private property. Dapat may muna, search warrant. Kaya may epekto rin iyon. Pero magagawa na lang natin, inform na lang natin yung may-ari na oversized yung nakadikit na poster. Pinabaklas man kan piramay sa dirining pribadong propriedad ang mga campaign poster na nakakabit sa indang lugar. Iyo po, nagtugod kaming magkabit sinda. Nagpapaaram sinda. Dahil man basta sinda nagbabasta-basta kabit na dahil paaram. Kinuaman kan ibang kandidato ang pirang campaign materials na binaklas sa pangihinayang asin papaskila sa nasubot ini sa ibang lugar. Nasa kustodiya man kan COMELEC ang ibang campaign poster na gagamiton subot nindang ebidensya para pagpaliwanagot ang mga imbueltong kandidato. Kate, nagpagirunduman ang COMELEC sa mga kandidato na mapagana man ini o daog sa maabot na eleksyon sa Lunes. Dapat nakaining kusang baklason ang sa mga campaign material, 5 aldaw makalihis ang pirilian. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Bulkang Bulusan pigsakat sa Alert Level 1. Ashfall event na ipaman na itatala alagad FIVOX asin PDRRMO padagos na pigmomonitor ang aktibidad kan bulkan. Uya ang report. Pasado alas 3 nin hapon kasuudma kan magluwas nin Bulusan Volcano Advisory and FIVOX. Kung sa inhalis Alert Level 0, ipigsangat ang aktibidad kan Mount Bulusan sa Alert Level 1. Nagin basihan subot kaini ang nahiling na sustained o dagos-dagos na volcanic earthquake puon kan Oktubre 14.
meron pong increased chances or possibilities ng sudden and hazardous phreatic eruption na maaaring mangyari sa summit crater or sa lateral vents po nito. Kung titignan natin yung behavior nila ng mga nakaraang taon, ay na pumuputok po ito or nagkakaroon ng sudden ingredient phreatic eruption kahit naka-alert level 0 ito. Sa presente, sigun kay Domingiano, may man sindang na irerehistrong eruption o ashfall as iba pang aktibidad na nagtataong huma sa mga banwa na nasa palibot kan bulkan. Ang Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office naka-alerto na subot maski ka nasa alert level 0 sa naan bulkan. Mayor na pigbabantayan man ninda ang direksyon kan duros na posible magdara kan mga iluluwas na abo kan bulkan. Para in case or any time na magkaroon tayo ng phreatic explosion, alam natin and we're very specific doon sa mga area na possible or high yung alert, high yung threat para maabisuhan natin na itong parte ngayon, pag pumutok, medyo kayo yung maapektuhan. You should double up your preparation. Pigpapagiramduman man kan mga otoridad at mga apektadong LGUs ng publiko. Naibitaran ang paglaugluwas at siniba pang aktibidad sa 4-kilometer permanent danger zone. Kan bulkan pati na sa 6-kilometer extended danger zone kaini. Urog na tasigon sa FIVOX ang bulkan bulusan. Biga na sa nang minapotok na mga pagpapahiling na sintomas o senyalis kan magiging aktibidad kaini. Ini si Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Sa tahaw kan implementasyon in checkpoint kan Goa Municipal Police Station sa Barangay Matakla, sarong motorista na biyaheng Iriga City ang biglang nag-U-turn kan mahiling ang nakaposteng kapulisan sa lugar. Saktong igwaman ni nagdadangadang nasarupang motorsiklo na pasiring sa direksyon kan sentro kan Goa. Kaya kan biglang nagsiko ang nag-U-turn na motorsiklo, nagkabungguan ang mga ini. Irido ang mga imbweltong rider pati inaan sa indang tigsarong suno. Nagkauyo naman subuot ang duwang lado na iagi na sana sa areglo ang insidente. Nadiskubre man kan kapulisan na mayo pala nin lisensya ang driver kan sarong motorsiklo, mantang expired naman ang rehistro kan kabanggaang motor. Aramta ang sitwasyon lalong-lalo na pag nag-checkpoint ang kapulisan ta sa satuyang pangkatinampuan na mahiling ta ang tigpurong mga kalsada kayan. Kadakol pong nakapundo ni mga motorsiklo. Arap ta na ang dahilan kung taano abot ninda mag-agi po sa checkpoint, igwas nindang violation. Iyon po yan ang haluitan ng pangapudan na asikasuhon po ninda sa indang mga dokumento. Nagkondusir nin Mental Health Congress ang Department of Health Bicol sa sarong hotel sa syudad nin Legazpi. Pigatendiran ini kan mga representante kan manlain-lain na national agencies, mga LGU asin iba pang opisina. Obheto kan nasambitan ng aktibidad na maaraman ang mas epektibong lakdang tanganing labanan ang mental health problems sa rehiyon asin mas maimplementar nin tama ang RA 11036 o Mental Health Act. Basado sa datos, padagos ang paglangkaw kan kaso kan mga mental health problem huli sa manlain-lain na rason. Kaya yaon ang kamauotan kan DOH na masolusyonan ini. Ang Mental Health Congress pinunan kan nabilog ang Bicol Mental Health Council antes pa man na naisalay ang Mental Health Act. Ang apila po natin sa public, ang pinag-uusapan po kasi natin ang mental health, sa madaling salita, ito po ay pagmamahal. No, kailangan po ang bawat isa po ay may pagmamalasakit na ipakita at iparamdam po sa mga taong nangangailangan. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga kapuso, dagos na pong naging low pressure area ang kumpul nin panganuron sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Huring nanotaran ang LPA sa 2,165 km sirangan kan Mindanao. Sigun sa pag-asa sa ngunyan, hababa pa ang tsansa kaining maging bagyo, alagad pa dagos na imomonitor ang magiging pagbabago sa mga masunod na aldaw. Di man pigahale ang tsansa kaining magrani o maglaog sa par.
makakaapektar ang SRAF o extension kan LPA sa pirang parte kan Mindanao. Madanay man ang amihan sa pirang parte kan Luzon asin localized thunderstorm sa iba pang parte kan nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, posible ang uran sa pirang parte kan Camarines Provinces, Catanduanes, Albay asin Masbate. Medyo mababawasan man ang pag-uran pag-abot kan Bangi. Mientras tanto, para sa maabot na barangay asin SK elections, sigun sa pag-asa posibleng uranon ang Visayas, Bicol Region, Caraga asin Quezon, huli sa Shearline asin LPA. May mga pag-uran man sa iba pang parte kan nasyon, huli sa localized thunderstorms asin amihan. Probinsya nin Albay pigsa irarum sa state of climate change emergency. Mga LGU asin iba pang sektor obhetong maenkaminar na makipagtabangan sa paglaban sa pagkaraot kan kapalibutan. Uya ang report ni Rosie Nieva. Huli sa epekto kan padagos na pag-init kan kinaaban na nagre-resulta sa pabago-bagong panahon, pigdeklarar kan provincial government ang climate change emergency sa probinsya nin Albay. Obeto kay ni na maingkaminar ang gabos na LGU asin iba pang sektor na makisumaro sa laban kontra climate change. Mapakusog ang implementasyon kan Local Climate Change Action Plan, magkondusir ning Climate Change Summit asin iba pang lakdang. Kulang pa tayo sa mga planning na kung saan integrated lagi yung climate change, adaptation and mitigation. And it's good news para sa akin. It means ina-address natin yung katotohanan na may problema at may gagawin tayong mga solusyon. Ang deklarasyong ini ang pinirmahan sa presensya kan mga miyembro kan Philippine Movement for Climate Change Justice na pirang aldaw nang naglalakaw asin nagbibisikleta gikan sa Metro Manila pasiring sa Tacloban City. Apor sa kampanya kontra climate change, ang aktibidad na ini kan grupo ang parte kan pagrumdom sa ika-10 anibersaryo kan Bagyong Yolanda na nagadanin kadakol na individual. So we are now pushing for a climate justice because of the climate emergency. Ang paglalakbay na ito, ang paglalakad namin mula Maynila hanggang Tacloban, hindi lamang po para gunitiin ang ika-10 anibersaryo ng Super Typhoon Yolanda, kundi para manawagan sa mga local leaders, sa ating national government at sa world leaders na umaksyon na. Pagkatapos kan deklarasyon sa Albay, nagpadagos ang grupo sa paglakaw kung sa target ninda na magwalat nin marhay na impluwensya sa publiko nganing labanan ang dagos na pagkaraot kan kinaaban. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Irrigators Association sa 6 na probinsya sa Bicol Region na may pagkakautang sa NIA, tinauanin condonation. DA Bicol nagtutubod na sa paagikan programa, mas maeenganyar ang mga paraoma na magtanom nin paroy. Uya ang report. Ma-40 taon ng miyembro kan Irrigators Association sa Banwaan nin Ragay, Camarines Sur an paraomang si Reynulfo. Ninhuli subuot sa mga nag-aging raot nin panahon, may pagkakataon na naraot an sa indang irigasyon na nagresulta sa dainan ninda tulos pagbayad nin moroso sa NIA na nag-abot na subuot sa milyon an kantidad. Alagad ninhuli kan Free Irrigation Service Act of 2018 o an RA 10969, saro si Reynulfo sa labi 4,000 na benepisyaryo sa rehiyon kan condonation o daay na papabayadon kan NIA nin moroso anuman ang kantidad kan sa indang pagkakautang sa ahensya. Ako lang bagay, sir. Biro mo, dahil na kami magbabayad sa NIA katong dating pagkakautang binabayadan mo sa paagi ng amortization. Kantidad 2.5 billion pesos ang pigtaong condonation kan NIA, kung sa 30% pa sa nasubot inikan sa indang target na matauan kan parehong Certificate of Condonation. Para mabawasan na yung obligasyon ng mga IE natin, yung binabayad nila sa patubig, yung mga utang nila, dapat wala na. So, nung dumating ako dito ng July, nakita ko na maraming certificate pala dyan na nakatambak na hindi pa nabigay. Para sa DA Bicol, dakulang tabang subuot ini sa mga paraoma. Ninhuli ta magigindalan ini, nganing mas magdakol ang rice production sa bilog na rehiyon. May inganyar ang mga Irrigators Association, lalo na itong medyo nagtatagilid na ng mga Irrigators Association na maging aktibo giraray sa pagtanom ng paroy. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Man iba-ibang produktong lokal asin gibo kan mga estudyante sa Goa, Camarines Sur ipigbida sa Entrepreneurs Bazaar sa saindang universidad. Uyan istorya ni Jessica Kalinog.
From business plan to business implementation ng unyan, ang ganap kan mga 4th year Bachelor of Science in Entrepreneurship sa Partido State University. Parte kan business implementation and marketing o pagpapabakal kan sa indang mga nahaman na produkto. Ang grupo kan 21 anyos na si Mark Dave, dehydrated fruits ang naisip na produkto. Advertise po, pag-utilize kang social media po, po. Kaya kasabay kan intramurals kan universidad. Ipigmok na kan Parsu Young Entrepreneurs Society ang Mercado de Parsu Entrepreneurs Bazaar para sa mga estudyante asin lokal na mga negosyante sa Goa. Gusto mi po na mahiling po kang iba na active din po ang samuyang program po in case pag-abot po sa innovation kang sarong product. Saro pa sa objective, no? Ma-expose sinda duman sa mga ibang negosyante na pwede sinda maghapot-hapot and tinarawan ko kay sinda ni mga project na kung pwede makipag-ulay no, sa mga successful entrepreneurs digi po sa partido area. Saro sa mga nagpartisipar sa bazaar asin nahahapotan man kan mga estudyante kan mga eksperyensya sa pagnenegosyo. Iyon 54 anyos na si Nanay Arlene. Ano lang mga difficulties din sa muyang naagihan and then ano ang paano ito na surpass? Sabi ko sa inda, dahil lang magsuko, dire-diretso lang. So far so good subuot ang ipigmok ng bazaar sa laog kan universidad na bukas para sa publiko hasta sa Oktubre 27. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 59 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode niya ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta halos sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Happy weekend mga kapuso! Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.